Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Ako ang pagkain nagbibigay buhay na mula sa langit. Mabubuhay pagpakailanman ang sinong kumakain nito, at ang pagkain ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Ito rin po yung huling bahagi ng Ebanghelyo natin noong nakaraang linggo. Ito naman yung pasimula ngayong araw na ito. Pero sabi nga po natin, ito ay ika-apat na pagninilay natin sa usapin ng pagkain nagbibigay ng buhay na walang hanggan mula sa langit. At ang ibibigay ni Jesus ay ang kanyang laman. Ito po yung the whole chapter na niyasang-ayon sa Ebanghelyo ni San Juan, number 6. Ang tinatawag natin panayam tungkol sa pagkain na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Discourse on the bread of life. So bahagi ko na ipinapahayag sa atin na nawa mo ay mapahalagahan natin. Ganun, naalala ko tuloy, kapag pinag-usapan ay pagkain. Itong nakaraang Merkules ay may nag-viral yung pahayag ng NEGA. Ano ba yung NEGA? Isang ahensya ng gobyerno ng ibig sabihin ay National Economic and Development Authority. Ang sabi ng NEGA, ang tawag nila ay food poor. Mahirap ka raw sa pagkain kapag 21 pesos ay ikaw ay gumagastos sa loob ng isang pagkain ng isang tao. So, ibig sabihin, yung 3 times a day, isang tao ay 63. Kasi ako pa ngayon 21 pesos. O yung sabihin, kapag 64, ang ginagastos mo, o 22, ang ginagastos mo sa isang pagkain sa loob ng isang araw, hindi ka na raw mahirap. Ewan ko lang kung ito ay naging viral kasi maraming umangal dito. Hanggang saan naroon din ang 21 pesos mo. So, ano sa akin nila ito rin ay nutritious food. Bahagi yun yung tinatawag natin poverty threshold na ipinahayag ng NEGA. Sabi nga po ay magkano na lang ang kanilang sample ay isang itlog sa umaga. Magkano lang yung itlog. Depende sa laki. So, at isang kape. Ay depende na rin sa kape. Kung anong klase ng kape. So, pinakamababa ay 4 pesos daw. So, ang itlog, mga 10 pesos. Ay di yung kanin pa. Sabi nga natin, araw-araw ka ba dahil lang kakainin mo? Every morning. So, bahagi yun. Kung isang tawagin na natin dito yun ay survival food. Pwede ka mamamatay kasi may kinakain ka. Pero may tuturin mo ba na kapag gumagastos ka ng 22 pesos ay hindi ka na food poor? So yun yung malaking katanungan. Kaya
nag-viral lang kasi pinag-usapan natin ngayon ay pagkain. Pagkain na masasabi mo na alin, you are no longer food poor kapag ikaw ay gumagastos ng 22 pesos per person per day. So, pero kalimitan ay ito ay sinasabi ng karamihan na ito ay malayo sa katotohanan. So yan po ay sa usapin ng pagkain ng ating katawan. Pero kapag pinag-usapan natin ang pagkain ng ating kaluluwa, pananampalataya natin, kailan ba natin masasabi na tayo ay hindi food poor, na nais na ipahayag ng poong kapalit sa atin? Ay siguro po ay at least makatanggal tayo ng pagkain na binibigay na Jesus. Yung pagkain na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Tuwing kailan? At least, ay sa loob lamang, at least once a week. Pag tayo magsisipang pag-aaral ng linggo. So bahagi yun na kung saan ay sa nahigit natin pakinabangan yung dakilang biyaya na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Kaya sabi mo, kaya rin tayo pinagsisipang pag-araw ng linggo para tayo makatanggap ng pagkain na ito na magbibigay sa atin, magsusustain sa atin ng ating lakas bilang mga mananampalatayang Kristiyano Katoliko. At least once a week. Every Sunday, no? Ay kung kayo makasisimba ng everyday, ay higit kayo doon na kung saan yung masabi namin, nakaangat kayo. No? Pero yun nawa yung makita ko natin. At ang ano yung hamon ay pinapahayag sa atin ni Jesus. Una, yung pagkilala ng dakilang biyaya na ito na ipinagkakaloob ng Diyos sa atin. Sabi nga namin, ulit-ulit, magkumunyon tayo kapag walang hadlang. Dalawa lang naman yung hadlang. Kasalanan malaki at isang oras na hindi pagkain maliban ng tubig. Kung may kasalanan malaki, anong gagawin mo? Mangumpisan mo. Huwag hayaan na kung saan ay makilos. So, kung gusto nyo mangumpisan, ay kahit na bago mag-misa dito. Hindi kaya pagkatapos ng misa, gusto nyo mangumpisan. Sabihin lang, Father, gusto nyo mangumpisan. So, bahagi mo yun ang pwede natin mabigyan na hindi na pagtugon. Na kung sakali mang yun ang isang hadlang kung bakit hindi kayo magpupunyo. Bagaman wala naman tayong oras, isa naman maaga naman ang pupunta rito, magandang kanina, ay 4:30. Pero kung ako man ay kumisa na antala, pagbaba, ay pagkatapos ng misa, ay di kayo kumisa. Pero makilala natin yung biyaya na nawa makita ko natin sa pagkakataon na ito. So, kapag naman may kasalanan malaki, huwag tayo magkumunyon. Pero kung wala naman tayo kasalanan malaki, magkumunyon tayo. Kung may hadlang, ay di alisin ang hadlang. Kung ang hadlang ay may kasalanan malaki, mag-umpisa. So, huwag kayong mayang tawagin ako, yung Father, gusto mo mag-umpisa. Wala akong pari na tatanggi sa ito kung wala siya schedule. Pwede nang sasabihin kung sakali bang may schedule, pwede nang sasabihin kung kailan yung pari ay available. Pero yun, makita natin, mahalaga natin. At siyempre, yung hindi pagkain ng isang oras bago magkumunyon, kung kayo gutom na, siguro naman hindi kayo mamamatay ng isang oras na hindi kumakain. Kung sakali bang kayo gutom, uminom lang muna kayo ng tubig. Hindi rin pwede yung juice. Tubig lang.
So, hindi rin pwede ang kape. No? Ang pinapayagan na may tubig. No? So, ano manghuli ng pagkain? Isang oras bago magkukunin. Pero kung wala yung adlaw, bahagi yun. No? Sulitin ninyo yung pangisa natin sa banal na pagdiriwang ng isa. Tanggapin natin sa Jesus. Sa anyo ng tinapay. No? Kaya bahagi rin dito, no? Sabi nga ay pagkakataon, yung tinatawag ko natin na kapag natin tinatanggap yung donation kasi tayo tumatanggap lamang ng single species. No? Sa anyo lamang ng tinapay. Meron pang ibang diocese na ibinibigay sa anyo ng tinapay at ng alak. Pero sa diocese natin, sa anyo lamang ng tinapay. Pero nandun din naman yung dugo. Bakit? Kasi ibinibigay sa atin yung katawan ni Jesus. Pag sinabi mo katawan, buhay yun, hindi bangkay. Pag sinabi mo bangkay, patay yun. Wala nang dugo yun. Kung may dugo man, yun ay nabuuna doon sa katawan. Pero kung ibig sabihin, kung tinatanggap natin yung katawan ni Kristo, nandun na rin yung dugo. No? Pero saan yung lamang ng tinapay? Nandun na rin yung dugo. No? So bahagi yun na kung saan ay makita mo natin. Kaya ang tinatanggap na natin, bagaman saan yung lamang ng tinapay, ay katawan at dugo ng ating Panginoong Yeso Kristo. At panginabangan natin, no? Yung biyaya na ipinagkakaloob ng Diyos sa atin. Meron namang ibang nagsasuggest na kapag daw magkukumunyon, yung bawat upuan, no? Ano bawat upuan ito mauna, susunod yung pangalawa. Sabi ko, ayaw ko nung gano'n. Bakit? Baka mamaya hindi ka handa na tumanggap, mapipilitan ka, no? Kasi bakit? Kitang-kita ka no? Father, gano'n ang ginagawa sa US at saka sa Europe. Iba naman ang kultura ng US at Europe. Kapag tinanong sila na, bakit hindi ka nagkumuya, ano sabi nila? It's not your business. No? Pwede nang sabihin yun No? Gano'n ang kultura nila Tayo mga Pilipino, hindi gano'n yung kultura natin. No? Kaya sabi ko, ay hindi applicable sa atin na kinakailangan ay tawag dito, by eye, kung tawagin natin, o by law, yung pagtanggap ng komunyon. Kasi yung iba, mapapahiya lamang, kaya sila tatanggap ng komunyon. Baka yung nakasabihin natin, ay hindi sila karapat-dapat. And mind you, kapag tumanggap kayo ng komunyon na hindi kayo karapat-dapat, ay lalo lang kayo nagkakasala. Nilalagay niyo ang inyong sarili sa tiyak ng kapahamakan. Instead na makapagbiligtas sa inyo ang komunyon, lalo-lalo lang kayo magkakasala. Anong tawag natin doon? Sacrilege. Kaya bahagi yun na kung saan ay makita natin, makilala natin yung biyaya na ito yung pagkain. Ang sabi na ay pagkain na hindi lamang magbibigay ng lakas sa ating pang-araw-araw ng pagkilos. Sabi na, paano yung isang piraso ng tinapay, wala pa at isang gramo, no? Yung piraso ng tinapay na tinatanggap natin. Paano ito makasusustain sa atin? Bakit? Sa Jesus ang tinatanggap natin. Ang Diyos ang tinatanggap natin. So bahagi ito na makilala natin yung biyaya na nais na ipagkaloob ng Diyos. Kaya ano yung isang sinabi rito? Ang sino mang tumatanggap sa akin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So kung tayo tumatanggap sa Kanya, sapagkat wala tayong kasalanan malaki, ay pagkilala natin tayo ay sa langit. Ano ba yung langit? Ay di naroon sa Jesus. Yun ang tinatanggap natin sa banal na Eucharistia, sa banal na komunyon. Si
Si Kristo, no? Ang may-ari ng langit. No? Kaya kung nalusin, yung panahon na tumatanggap tayo ng banal na komunyon ay ang karanasan na kaisa namin ang Diyos. Ang karanasan ng langit dito sa lupa. Kaya lang, sabi nga mo natin, ay naging aware ba tayo sa biyaya na ito na ipinagkakaloob ng buong kapal. No? Kasama natin ang Diyos. Sana, paalala natin sa ating sarili. Kasi, sabi nga ho natin, pwede kasi ang bawat isa kasama natin. Pero, hindi natin kinikilala. No? Nandiyan lang. No? Parang baliwala lang. Kaya kinakailangan, i-remind natin yung ating sarili, pa ito. Ang Diyos ang tinatanggap ko. Kasama ko ang Diyos. Isang biyaya na nawa ay makita natin sa pagkakataon na ipinagkakaloob ng buong kapal bilang kanyang mga taga-sunod. Sa kanyang mismong paalala na ipinamamanig sa banal na ibang. Kaya nga sabi mo nga, 4 Sundays sa magkasunod-sunod. Bakit? Para bigyan ng higit na pagpapahalaga yung biyaya na ito na baka na-overlook natin. No? Hindi natin pinapansin. Ini-snap natin. Bahagi ho. No? Kasi na ipinapakita ng Diyos sa kanyang sarili sa isang ordinaryong pamamaraan. Saan? Sa anyo ng isang manipis na tinapay. Pero yung natin pananampalataya, pakinabangan natin.